Nang marinig ni Tatay Ramon ang pagbulong sa kanya ng matandang lalaki, nagpigil ito agad ng galit niya. Pero di nito inaalis ang pagkakatingin ng masama sa babaeng nakaitim na bestida. Di kalayuan sa kinaroroonan nila ni Susan. Napatingin naman si Susan sa kanina pa tinitingnan ni Tatay Ramon. Pero wala itong makita na kahit na ano na nandoon. Habang ang babae naman, na kanina pa tinitingnan ni Tatay Ramon, ay nawala ang pagkakangiti nito. Na galit din na tumingin kay Tatay Ramon. Bago ito tumalikod, nagsalita ito na halos pabulong lang, na siya lang ang nakakarinig. Na iba ang lingwahe na sinasabi nito na parang nagdadasal na nakatingin kay Tatay Ramon. Ito din ang ginawa niya noon kay Isko nang makita niya sa kabilang side ng isla kung saan sila nagpipiknik noon. Saka siya muling ngumiti kay Tatay Ramon at tumalikod. Nabigla din siyang naglaho na parang bula. Tinapik naman ni Susan si Tatay Ramon at sa kanya ito tinanong kung sino o ano ang tinitingnan nito ng masama. Naalala mo ba yung sinabi ni Isko nung nagpiknik tayo noon? Yung tungkol sa babae na nakasuot na bestidong itim na nakikita niya? Sabi naman ni Tatay Ramon kay Susan. Oo, bakit? Huwag mong sabihin na nakikita mo siya ngayon. Nag-aalala na sabi ni Susan. Tango lang ang naging sagot ni Tatay Ramon sa kanya. Dahil sa pag-alala, halos hilain ni Susan si Tatay Ramon para dalhin sa bahay nila para makahingi na rin ng tulong sa kanyang ina. Nakilala na marunong manggamot at nakakakita ng mga nilalang na di nakikita ng normal na tao. Pagdating doon, kasalukuyang nagwawalis ito ng mga dahon sa labas ng bahay. Magalang naman na lumapit si Tatay Ramon sa kanya at nagmano. Pero si Susan naman, dahil labis ang paggalala nito at iniisip pang baka matulad si Tatay Ramon kay Isko, mabilis na nagsalita ito sa kanyang ina na humingi ng tulong. Nay, maaari mo bang tulungan si Ramon? Nakita niya kasi yung babae na nakaitim na bestida na nakita ng kaibigan niya nung huling pagpunta nila dito. Nay, kasi namatay yung kaibigan niya dahil labarang ito nung babae mismo. Halos mabilis na sabi ni Susan na halata ang pag-alala nito, na napangiti naman si Tatay Ramon at hinawakan siya sa balikat. Huwag kang mag-alala, mukha namang protektado itong si Ramon. Hindi siya magagalaw ng mga mambabarang ngayon, maliban sa malalapit sa paligid niya, sagot naman ng ina ni Susan. Kung gaanon, paano po si Susan? Baka siya naman ang barangin ng babaeng yun. Biglang nag-alala na sabi ni Tatay Ramon. Nahalata ang galit nito sa babaeng nakaitim na bestida. Ramon, manggagamot ako. Hindi ko man ginagamit ang kakayahan ko sa ibang tao, maliban na lang kung kinakailangan. Pero pagdating sa pamilya ko ay iba ang usapan. Walang sino man makakagalaw sa pamilya ko hanggat buhay ako. Matapang na sabi ng ina ni Susan. Saka naman naalis ang pag-aalala ni Tatay Ramon. Sa isip nito ay buti na lang at manggagamot ang ina ni Susan. Kung hindi niya alam ang gagawin niya kung sakaling pati si Susan ay mabarang ng babaeng yun. Dahil lang sa hindi siya nito magalaw. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Tanong naman ni Tatay Ramon, na sabay pang tumingin si Susan at ina nito sa kanya. Huwag mong sabihin na balak mo siyang puntahan. Ramon, hindi porket protektado ka na matandang yan, ay pwede ka nalang basta-basta sumugod. Malakas na sabi ng ina ni Susan, na tinuro pa nito ang matandang lalaki na nakakita nito na laging nakabuntot kay Tatay Ramon, na mukhang hindi nito alam. Ano pong ibig niyong sabihin? Sino pong matanda? Takang tanong ni Tatay Ramon. Ang matandang lalaking yan na nasa likod mo. Ang panay buntot sa'yo kung saan ka man magpunta. Yung may-ari ng kwintas ng suot mo. Alam mo ba kung anong kwintas yan? Paliwanag at tanong naman ng ina ni Susan. Ang alam ko lang po, pangontra ito at proteksyon ko na din. Sabi naman ni Tatay Ramon, na nakatingin at nakamasid lang si Susan sa kanila. Diyan ka nagkakamali. Oo, pwede yan pangontra. Pero isa yang agimat, Ramon.
At hindi basta-basta agimat yan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit di ka nasusugatan tuwing nakakaengkwentro ka ng mga nilalang tulad ng mga aswang? Paliwanag naman ng ina ni Susan. Paano niyo po nalaman na nakaengkwentro na ako ng mga yun? Narinig ko sa kwento ni Susan kay Alma na nakapatay ka nga daw ng aswang. Ayon din sa kwento sa kanya ng kaibigan mo. Di naman ako nagtataka dahil una pa lang kitang nakita, alam ko na. Sa itsura pa lang ng kwintas na suot mo at sa matandang lalaki na laging nakapuntot sa'yo. Paliwanag muli ng ina ni Susan na tinuloy na nito ang pagwawalis at di na tumingin pa kay Tatay Ramon. Pero alam niyo po ba kung saan nakatira ang mambabarang na yon? Tanong muli ni Tatay Ramon. Mukha atang desidido ka talagang pumunta doon. Sige, mamayang gabi, ituturo ko kung saan siya nakatira. Mahinahon na sagot ng ina ni Susan na naglakad na papalayo. Teka Ramon, huwag ka nang pupunta doon. Delikado, baka mapano ka pa. Alalang-alala na sabi ni Susan. Hinawakan naman siya sa kamay at pisngi ni Tatay Ramon. Saka ito nagsalita. Patawad Susan pero hindi ako matatahimik hanggat alam ko nabuhay pa yung babaeng pumatay kay Isko. Hindi kakayanin ng konsensya ko. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Mahinang sabi ni Tatay Ramon na titig kay Susan. Hindi naman na nagsalita pa si Susan. Alam kasi nito na kahit ano pang sabihin at gawin niya ay hindi na magbabago pa ang isip ni Tatay Ramon. Tumango na lang siya na halos ng gilid ang mga luha niya. Niyakap naman siya ni Tatay Ramon. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa aking masama. Pangako. Halos pabulong na sabi ni Tatay Ramon sa kanya. Kinahapunan, magkasabay na kumain ang lahat sa bahay nila Susan. Magkatabi naman silang dalawa ni Tatay Ramon. Napanay ang ngiti ni Alma sa kanilang dalawa. Tahimik naman na kumakain ng ina nila. Hanggang sa lakas loob naman si Tatay Ramon na nagsalita. Mawalang galang na po. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Nagtaka naman si Susan na napatingin kay Tatay Ramon na napakunot pa ang noon nito. Tumango naman ang ina ni Susan na tumingin kay Tatay Ramon. Gusto ko po sanang hingiin ang kamay ng anak niyo. Gusto ko pong pakasalan si Susan. Kung po pwede nga po, bukas na eh. Nakangiti na sabi ni Tatay Ramon. Namula naman ang pisngi ni Susan dahil sa narinig nito na sinabi niya. Hindi nito inakala na totoo pa lang sinasabi nito sa kanya kaninang umaga na gusto na nitong magpakasal silang dalawa. Na kay Susan ang desisyon niyan, Ramon. Para sa akin, kung saan masaya ang anak ko, suportado ko siya. Nakikita ko naman na mabuti kang tao at mahal mo ang anak ko. Papayag ako sa gusto mo, pero sabi ko nga, na kay Susan ang desisyon. Seryoso na sabi ng ina ni Susan na nakatingin kay Tatay Ramon. Masayang-masaya naman nito na ilang ulit pang nagpasalamat sa ina ni Susan. Hindi naman halos alam ni Susan ang sasabihin niya. Nakangiti lang ito kay Tatay Ramon. Makalipas ang halos isang oras, sinabi din ng ina ni Susan kung saan nakatira ang mambabarang. Nagpaalam naman noon si Tatay Ramon sa kanila, lalong-lalo na kay Susan. At ilang ulit muling nangako na babalik siya at walang masamang mangyayari sa kanya. Sa kanya kinuha ang sundang at itinali sa bewang niya. Dinala din niya ang inabot sa kanya ng ina ni Susan na isang bote na may lamang tubig o lana. Kabilin-bilinan pa nito na siguraduhin putulin ang ulo ng mambabarang at saksakin ang puso nito. Saka isabay sa katawan nito ang ibinigay niya. Saka ito sunugin, ganun din ang bahay nito. Bit-bit din ni Tatay Ramon ang Petromax na binigay naman ni Susan sa kanya para magsilbing liwanag nito sa daan. Gusto pa sana nitong sumama pero hindi pumayag si Tatay Ramon dahil alam niyang ikakapahamak lang nila ito. Kaya naman, malungkot na sumang-ayon na lang si Susan na umiyak na din dahil sa pag-alala.
Hinalikan naman siya ni Tatay Ramon sa noo bago ito umalis. Nang magsimulang pumunta si Tatay Ramon sa mambabarang, nagsindi naman ng kandila ang ina ni Susan at nagdasal ng kakaibang lengguwahe na siya lang ang nakakaintindi. Habang si Susan naman ay nagdasal din na iligtas at huwag babayaan si Tatay Ramon ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang po muna guys. Abangan ang susunod na kabanata. Sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, just comment down below para ma-shoutout ko po kayo sa next video. Again, thanks for watching!